Yan yung mga siopaw na hindi pa naluluto. Mga hilaw pa yan. Pakita ko sa inyo. Wow! Ngayon, i-open natin kung ano nga ba ang itsura na to sa personal. Sobrang gaan lang po talaga niya. Kulay puti pala guys ang kinuha ko kasi ito yung pinakamaganda talagang makikita ko sa mga review ng mga bumibili ng ganito. Yan, totoo naman pala guys na to, sobrang ganda talaga niya. Yan. Dito mo siya lagay. Meron din siyang ganito, kinakawit. At guys, sobrang mura lang talaga. At siya nga pala, lalagay ko na lang kung saan ko binili ito at kung magkano doon sa comment section. Ayun, sige lang guys. Salamat. The next day. A few moments later. Ito po siya. Yan. Medyo ingat lang po kasi ito po ay para po siyang itong gilid niya matatalim, para po siyang liso. Yan. Bali ito po pala ay ano lang po siya, small lang po, small size lang to, maliit lang po siya. Isa't kalahating dangkal, tapos dito 2 dangkal. Tapos meron po siyang, pwede po siyang dikuryente, meron po siyang saksakan. A few moments later. Ito nga guys, napunan natin itong takip. Yan. Pero itong mga salamin to sa gilid-gilid niya ay hindi pa natin naikakabit. Itong takip lang muna sa unahan ang nilagay ko. Tapos susunod na natin yung mga salamin niya sa mga gilid niya. One eternity later. Kanina po talagang sobrang hirap niya talagang buuin sa totoo lang. Ito palang salamin, akala ko kanina sa labas to nakalagay. Nung pala guys, ang gagawin nyo, itong salamin na to, ipapasok nyo po siya doon sa loob. Parang ganito. Kapag naipasok nyo na po sa loob, yung salamin niya dito sa side sa likod, yan. Pagsabay nyo po, tapos ito naman kung pinakaganito niya, kala ko din sa labas to, pero sa loob din po ito. Gaganito nyo. Ito po pala yung pinakalock dun sa loob ng salamin. Kaya ito, importante talaga to. Kaya nga po mag-iingat kayo kasi ito pong gilid niya ay talagang nakakahiwa. Yan, nasugatan nga po ako dito. Yan, kabit nyo na po itong tornilyo naman. Aalalahin nyo lang po yung pagkakabit kasi po ano siya, baka biglang bumagsak yung salamin, mabasag. Kapag nabasag po yung salamin, is hindi na po natin mapapakanabahan. Yan po, naikabit na po natin yung salamin sa likod, sa gilid. Saka naikabit na po natin pinto, lalagyan na lang po natin siya ng tornilyo. So yun na nga, natapos na rin natin gawin. Siguro guys, mga umabot tayo ng 2 oras sa pag-aayos na tong steamer ng siopaw na to, displayan ng siomai and siopaw. Talagang ano guys, talagang sobrang hirap niya talagang buuin kapag hindi mo alam. Hindi mo kasi alam kung paano talaga, kung sa labas ba yung salamin or sa loob ba. Pero sabihin ko na po sa inyo, yung salamin po na to ay sa loob po inilalagay. Tapos yung mga gilid po niya na may mga lock, dun po sa loob, di ba, ilagay nyo na po yung salamin. Sa kanya po ilalagay yung pinaka-lock niya, sa kanya po tutornilyohan.
So ngayon nga guys, natapos na natin tong assemble itong steamer. Alalagay na lang po natin tong mga butas-butas tong patungan ng siopaw at siomai. A few moments later. So yun nga guys, tapos na natin assemblein itong steamer ng siopaw and siomai. At talagang nahirapan akong buuin ito. Inabot siguro ako ng mga 2 oras. Kasi itong mga gilid niya matatalim. Tapos yung mga tornilyo niya hindi ko talaga alam kung paanong ikabit. Tapos yung salamin niya hindi ko alam kung sa loob ba o sa labas. Kaya sa may mga balak bumili ng ganito, na bumili na lang kayo ng buo. Kasi kung bibili kayo ng ina-assemble pa, talagang mahihirapan kayong buuin. Baka masugatan pa kayo. Kasi nga, tulad ng sinabi ko, tumagilid niya matatalim. Siya nga pala, nakikita niyo mga sa likod ko, gumagawa kami ng siopaw. Sarap! Yan yung mga siopaw na hindi pa naluluto. Mga hilaw pa yan. Pakita ko sa inyo. Yan mga yan guys, pinapaalsa pa lang namin yan. Tapos kapag maalsa na, ilalagay na namin sa steamer. Tapos i-steam na namin. Yun naman nasa likodan ko. Ito naman guys, nakasalang na sila sa shilling. Niluluto na namin. Mga 30 minutes siguro, pwede nang hanguin. Yan nga pala yung mga lilinisin ko pa pag-assemble na tong steamer ng siopaw na to. The next day. Ilalim niya meron siyang may mga chips tong mga salamin sa gilid. Mga chips. Dito ay 400 dalawang piraso na. Maganda naman siya kasi makapal. Maganda siyang pirituhan ng itlog, kunyari na sunny side up. Pwede rin yung binatil, pwede rin pancake. Yan, sa isang pwede kang makapagluto ng itlog, tapos pancake o gano'n. Gano'n yung mga pwedeng iluto dito. Saka maganda yung klase niya kasi makapal. At yung hawakan niya, plastic siya na makapal. Ito naman, pirituhan ko ng, kunyari, malikonti lang pipirito, tuyo, tapos itlog. Yung roll egg, pwede dito. Kasi ito medyo manipis lang to compare dun sa isa. Yung isa kasi mas makapal, pero to hindi naman ito sobrang nipis, tama lang din naman. Tapos itong handle niya, plastic lang din na makapal. Tapos yung tornilyo. Itong dalawang to ay 400 lang kasi sila ngayon sale. Wow! Parang buy one take one. Ito naman yung clock. Balik tayo sa clock. Bubuksan natin kung ang itsura. Ito naman ito yung wall clock. Maganda ito sa wall clock. Kahit na gabi, nakapatay na ilaw. Makikita mo pa rin yung mga numero niya. Kasi itong mga numbers niya na ito guys, kapag madilim, umiilaw. Kaya nakikita mo kung anong oras na. So, yan. Tapos ang battery niya pala ay AA, kaya madaling hanapin.
Tapos ganito siya kalaki. Malaki po siya. Pa rin yung Ora. Ayan po yung mga napamili natin ngayon. Itong mall ko. Ito po yung mga panos. Mga frying pan prituhan. Talaga namang ganda-ganda ako sa dumating na parcel na ito. Ito nga po pala higaan ng aso. Sa mga mahilig po mag-alaga ng aso, pusa, pwede po sa inyo to. Ito po ay napakamura. 274 lang po ang kuha ko dito. Talaga namang napakamura lang at meron pa sila iba't ibang kulay at iba't ibang size na to. Depende sa inyong alaga na aso o pusa. Talaga namang secure na secure ang packaging dahil ito nga binubuksan ko kanina pa binubuksan, talaga namang balot na balot siya at secure na secure talaga ang inyong item. Hindi kayo mangangamba na baka mamaya masira ang inyong item. Secure na secure. Ito nga pala iba't ibang klase ng kulay na to na pwede niyong pagpilian. So yun na nga, hanggang nag-release nga ako kayo na may dumating na naman akong parcel. Hanggang binubuksan ko ito, talaga naman excited pa ako. At ito nga, hindi ko mabuksan, kumuha pa ako ng gunting. Baka nga kasi masira o maputol. Ang hirap naman talaga kasi buksan, napakarami nga naman tip. Baka nga naman kasi pag nasira nga naman ito, hindi na papakinabangan. Ito nga pala ilagay ng mga kutsilyo, mga kampit para ididikit lang. Ito nga pala meron po siyang pangdikit na isinasabit para naman hindi na kayo magpupukpok sa inyo mga kusina. Pag ikinabit ito ay ididikit na lang siya at isasabit nyo na lang. Kapag nakasabit na, ayan, okay na lagyan ng mga kutsilyo. Salamat sa panonood, till next video. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.